Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyo pong lingkod, si Kamanong po ay nagbabalik pong muli. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin si Rapi Tulfo. Ayon po sa ating mga kababayan, ipinagtanggol daw po ni Rapi Tulfo ang mga kapwa niya magnanakaw di umano. At syempre po, sumagot din po sa kanya ang mga ex-marine, mga kababayan, na tinawag niyang mga kargador. At meron din pong isang kababayan natin na ipinakita po ang pagkadismaya sa kanya, mga kababayan. Yan po ang kukomentuhan natin ngayon. Pero umpisahan muna natin si Rapi Tulfo na sinasabi po sa nakarang fake hearing na ipinagtatanggol daw po niya ang kapwa niya magnanakaw ayon po sa ating mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. At syempre, nandiyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pagbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ng Ombudsman Boying Rimulya, ang isang letrato ay delivery na nangyari nung panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi na media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa mamagitan ng makatotohanan pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Yan po mga kababayan, hindi niya po matanggap na sila po ay bayaran di umano ang mga media. Hindi naman po lahat. At syempre po, tinawag po na mga kargador at pinagtanggol niya po ayon sa ating mga kababayan ang mga kapwa niya magnanakaw. Isiningit pa si de Lima at si Soto, mga kababayan. Pero sasagot naman po dyan ang mga Marines, mga kababayan. Sasagot po. Pakinggan po natin ang sagot ng mga Marines, mga kababayan. Ito po sagot sa kanya. Umpisa na po natin yung mga sagot sa kanya. Hindi po ba? Nung dati kang broadcaster, magaling kang tumira, pero ngayon wala kang bayad, sir. Ayun mga kapartners, sa tanongin natin yung ilan sa mga Brave 18 doon sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Sir, sinabi po ni Senator Erwin Tulfo kanina na hindi to kayo mga ex-marines, kayo daw po yung mga kargador. Ano pong masasabi niyo doon? Kaya niya po ma'am kung ano pong sabihin niya, kung ano pong sabihin niya sa amin. Basta importante po, nagserbisyo po kami sa ating bayan. Offensive ba yung para sabihin kayong kargador doon sa naging serbisyo niyo doon sa pagiging sundalo? No problem po ma'am, kahit ano sabi ko nga ma'am, kahit ano pong sabihin nila sa amin, okay lang po sa amin. Ang importante, nagserbisyo kami kay Saldico. May mensahe ka ba kay Senator Erwin, sir? Salute sa'yo, sir, Bakit salute, sir? sa kanyang ginagawa mo. Kasi Kasi wala eh. Nung dati kang broadcaster, magaling kang tumira, pero ngayon wala kang bayad, sir. wala siyang bayad. Maraming salamat, sir. Ayan, mga kapartners, narinig nyo yung naging reaksyon ng Ayan. Magaling ka raw broadcaster nung hindi ka politiko. Ngayon daw, wala ka ng bayag. No! Merong bayag.
May bayag. Bakit po? Ginagamit eh. Di ba? Nagtitip pa nga eh. Ang lakas-lakas magtip. Di ba? Sa mga kanyang mga chika babes. At gumagamit pa yata ng Robust. Hindi kaya? Ito pa po mga kababayan. Pakinggan po natin. At panoorin. In-approach ng Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador, we love you. let me call on them 18 kargador. Hello, assalamualaikum mga kapatid na 18 Marines. Hindi daw kayo Marines? Hindi daw kayo Marines, ha? Kargador daw kayo? Sige. Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador, we love you. Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador, we love you. Yan. Pinagtatawanan ka lang. Ang senador na walang bayag. Si Rapi Tulfo, magaling na broadcaster daw po. Pero nung maging senador, wala nang bayag. Ito pa mga kababayan, ang isa pong iniidolo siya at pinunit po ang ibinigay ni Rapi Tulfo. Pinunit dahil sa pagiging walang kwentang tao. Napaka walang kwentang tao daw po ng senador na walang bayag. Ito pa mga kababayan, pakinggan po natin ito at panoorin yung ating kababayan. Sabi mo na ko lang ako. Ito ay binigay sa akin ni Senator Rapi Tulfo ng gawad katapatan ng kanyang programang 92.3 sa radyo. Plus ito, bilang patunay sa inyo, baka sabihin naman ng mga baser dyan, gawa-gawa ko lang ito, no? Ito, picture namin. Ayan at pirma. Ito kami mga bats. At may pirma pa ni Tulfo yan, Nining at Taburan. At nabigyan pa ako ng award ng mayor ng Magalang, Pampanga. Yan, appreciate. Dahil sa kawalang hiyaan mo, Rapi Tulfo, at ikaw ay naging inutil sa Senado, sinira mong tiwala ko sa iyo at tiwala ng maraming tao na mamaya na bumoto sa iyo. Wala kang bayag na ipaglaban ang karapatan ng mamayan. Ito, bilang patunay. Ayan, bilang patunay. Pupunitin ko. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Hindi ka dapat naglilingkod. Dahil nung una pa sinabi mo, magunaw man ang mundo. Magunaw man ang mundo. Ay, hindi ka papasok sa politika. Ito, ayan. Itong ano mo, itatapon ko, sasunugin ko lang. Wala kang kwentang tao. Sayang, lahing Hapon ka pa naman. Sinasabi mo, ngayon, takot ka ba? Ayan. Wala ka ng bayag, yung bayag mo napunta na sa mukha mo. Ayan, binigyan mo na award, nagalit na. Wala kang kakwenta-kwentang tao. Yung bayag mo, napunta na raw po sa mukha mo, sa ulo mo. Ganon din na sinabi ng Marines. Ibang klase. Lahat, yung mga magnanakaw, di umano, ay siya pang pinagtatanggol mo. Bakit? Kasama ka rin ba sa nagnanakaw? Kaya nawalan ka na ng bayag. Grabe, no? Pati po yung binigyan niya ng award dahil po sa katapatan. Di ba? Nagbibigay siya ng award sa programa niya. Yung isumbong mo yata kay Tulfo. Pagka nakaagawa ka ng kabutihan sa kanyang programa. Di ba? Nagbibigay siya ng reward. Tapos plaque. Tapos yung certificate. Hindi po ba? Pinunit! Pinunit ng ating kababayan, mga kababayan. Pinunit. Dahil wala raw po kakwenta-kwentang tao. Walang kakwenta-kwentang tao! At walang isang salita. Bakit po? Hindi raw siya papasok sa politik eh. Pero ngayon, senador. At nung maging senador, naging wala na kwentang tao. Ayon po sa ating kababayan na binigyan niya ng awardee, Gawad Katapatan. Bili mo, binigyan mo ng Gawad Katapatan. Ngayon, ang sinasabi sa'yo, wala kang kakwenta-kwentang tao. Ang bayag mo napunta na sa mukha mo.
Grabing pang-insulto, no? Dahil ganyan po nakikita ng ating mga kababayan. Hindi lang po tayo nakakakita. Napakarami nating kababayan ang dismayado sa mga pinaggagawa ng mga tulpo na walang bayag. Di umano. Di po ba? Ayan, no? Mismong Marine. Pinagtatawanan ka na lang ng mga Marines, mga ex-Marine. Napakababait. Okay lang daw kahit tawagin silang kargador. Wag lang silang tawagin magnanakaw. Nakita nyo po? Okay lang sa kanila kahit ano tawag mo. Kahit bodyguard, okay lang sa kanila. Kahit kargador. Basta, malinis sila. Nagamit lang sila ng mga magnanakaw na politiko. Dahil ang trabaho nila ay i-secured ang mga ninanakaw ninyo na male-maleta para ma-deliver sa inyo di umano. Hindi po ba? Ganyan po katindi mga kababayan. Nakita niyo po? Kaya nga po sa panahon excuse me po. Kaya nga po sa panahon natin nung araw ang mga magnanakaw nagtatago. Di po ba? Nagtatago sa dilim ang mga magnanakaw. At talagang tsumechempo lang para magnakaw. Ikinukubli ang muka dahil nahihiya. Pero ngayon, hayagan na pagkikita po natin ngayon. Ang grabe, ang mga magnanakaw po ngayon, nakasakay po sa mga luxury car. May sariling yacht, may merong chopper, may aeroplano, may mga bahay sa ibang bansa, naglalakihan ng mga mansyon, mga nakabarong, naka-Amerikana, may broadcaster pa yata, may mga artista, may mga makakaliwa, at mga anak ng mga ng mga matatandang politiko na nagsipatay na, nagkamatay na. Di po ba? Lahi-lahi na nila. Hindi po ba? Grabe po ang mga magnanakaw ngayon sa ating bansa. Lumabas na po lahat. Lumabas na po ang napakaraming magnanakaw sa ating bansa. Lalo-lalo na mga nakabarong, naka-Amerikana. May mga broadcaster pa, di umano, mga artista. Alin na natin makakaliwa? Yung makakaliwa kasi, alam na naman po natin yan. Pera-pera na lang naman po yan. Wala na naman pinaglalaban ng mga hayop na yan. Pera-pera na din yan. Hindi po ba? Pati mga pare, hindi naman lahat ng pare. Meron kasi mga pare na nasa grupo ng kaliwa. Hindi po ba? Hindi man lahat ng pare katulad nung nadadala ng maleta at nagpakademonyo na dahil sa pera. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang komento po natin kay Rapi Tulfo na ang sinamahan na po ngayon ay mga kapwa niya magnanakaw di umano. Nawala na po ang bayag. Nawala na ang bayag ni Rapi Tulfo, lalo-lalo na sa paglaban nung siya po'y broadcaster. Galit na galit sa mga magnanakaw, sa mga nag-aaway mag-asawa, sa kumakabit, galit na galit. Yung pala, lahat ngayon ay nakakabit sa kanya. Di umano. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po. Hindi lang po si Kamanong ang nakakita ng kawalanghiyaan nila. Pati po ang ating mga kababayan at kasama po ang ating mga ex-Marine. Grabe po. Dahil sila naka-experience ng mga tao na ito. Dahil sila nagdi-deliver sa mga gahama na ito. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po kayo mga soldiers natin. Ingat po kayo dahil po napakatindi po ng inyong pinagdadaanan dahil ang kalaban nyo ay mga naka-Amerikana, nakabarong at yung iba naka-Pilipinyana pa. Matindi po dahil ang kalaban po ninyo ngayon ay ubod po ng dami ng pera at may kapangyarihan pa. Ingat-ingat po kayo. At syempre po, kami naman po ay nagdarasal sa inyo pong ikaliligtas. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga kababayan natin nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo sa mga nagbibigay naman po ng komento, like and share and subscribe. Maraming salamat din po. At sa mga nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat.
At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo mga paggawa. God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Bye-bye!